Napigilan ng National Bureau of Investigation ang pagpapadala ng hindi pa mabatid na dami ng hinihinalang shabu sa Nigeria. Naka-receive kami ng G1 information that shabu drugs will be transported from the Philippines. In-identify sa amin kung anong gagamitin sa shell. Pwesto yung aming box. Ayun na. At tayo ito, so we have ready sleeping dog. Kung mag-sleep ang sleeping dog, inupuan. So positive. Naharang ang service vehicle ng isang kilalang courier service sa Gatchalian Drive, Barangay Manuyo 2, alas 9 ng Martes ng gabi at inaresto ang isang Nigerian national, gayon din ang sinasabing Pilipina partner nito. Mismong si NBI Director Jaime Santiago ang nanguna sa operasyon. Ayon pa kay Santiago, kinontrata ng hindi pa kinilalang Nigerian national ang courier service company para sa napakaraming solar lights na dadalhin naman sa Nigeria. Nigeria nang kinontrata para transport papadala sa Nigeria. Sa panayam sa Banyaga, sinabi nito na may kumausap lamang sa kanya para ipadala sa Nigeria ang solar lights kapalit ang hindi na binanggit na halaga ng pera. Ayon sa Banyaga, ang alam niya ay mga ilaw ang laman ng kahon dahil selyado na ito nang ibigay sa kanya. Actually, it's not mine, but someone asked me to send for it. Someone asked you to send this box. Yes, sir. Alright, the question is, what's inside the box? It's lights. It's what? Lights. Light? Yes, sir. Solar. Okay. He just packaged me solar. Send it to me. Solar. Yes, sir. Solar. Yes, Okay. sir. What else is inside? Aside from the solar? All of them is just you can check it is solar. All of them. When you check it is solar is inside. But I was surprised. I was inside the house, so a group of men came say that his truck is inside. So I was surprised. Do you know anything illegal inside? I don't know. But you're the one who sent. Supposed to send Just this, like right? someone give me money, ask me, can you send this thing for me? Did you seal this box? I didn't say it. Sinabi pa ni Santiago na sasailalim sa masusing investigasyon ay Nigerian national para madetermina kung nagsasabi ito ng totoo na wala siyang kinalaman sa mga nadiskubring shabu at ginamit lamang na drug mule ng isang sindikato. Nakipag-ugnayan na rin anya sila sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA para malaman ang kalidad at halaga ng nakumpiskang hinihinalang shabu. Gayunpaman, posibleng maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act ang Banyaga at ang Filipina live-in partner nito. John Escocio, Radio Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.